dahil sa tawag na sumpa o malas sa buhay? Pagkamatay ng aking mga magulang, ako'y ipinagbili ng aking madrasta sa pamilyahan. Para sa panganay na lalaki, na parang halaman na lang para sa pagpapagaling, samantalang ang aking kapatid na babae ay napangasawa ang tagapagmana ng pamilyahan, ang pangalawang Ginoo. Maligayang pagdating, bagong may bahay. Ikaw? Karapat-dapat ka bang makapasok kasabay ko? Ikaw ang sumpa na pumatay kina mama at papa. Ang napangasawa ko ay si Hanche, ang kuya ni Hanting. Kaya ayon sa tawagan, ako ang iyong ate. Ate? Pve. Ang asawa mo ay isang halos patay ng halaman. Paano ka pa niya matutulungan? Oo nga, ang tulad kong isang sumpa, paano magkakaroon ng masaya at payapang buhay? Ikaw ang babaeng ipinadala ng pamilya Lin para magpagaling sa apo kong lalaki? Opo, Ang pamilya namin ay nagbayad ng malaki para sa'yo, para lang sa apo ko magkaroon ng supling. Nabayaran na ang pamilya mo. Ngayon, gawin mo ang tungkulin mo. pero hindi ba't parang halaman si binatahan? Paano ko? Ito ay banal na gamot na binasbasan ng maestro. Inumin mo ito kasama niya at natural na magkakatalik kayo. Ito, Huwag kang mag-alala. Basta makapanganak ka ng bata para kay Che, bibigyan ka ng pamilyahan ng disenteng libingan para sa nanay mo. ako. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Kumusta na? Tapos na. Ayos! Maliligtas ang lahi ni Che. Lola, may masama. Si Binata, pagkatapos niyang magtalik sa bagong kasal, wala nang hininga. Siguradong siya iyon. Noon pa man si Kiki ay sinabi na sa akin na may malas sa kanyang kapalaran. Sinumang malapit sa kanya ay magkakamalas-malas. Kakatapos lang niyang pumasok ay pinatay na ang asawa. Sa tingin ko, isa siyang malas. Noon, pinatay na niya ang kanyang ina at ang tatay ko. Ngayon naman, pinatay niya si kuya. Kung hahayaan siyang manatili sa pamilyahan, baka magdulot pa siya ng mas malaking problema. Ikaw, na nakamatay na ng magulang, paano ka naglakas loob na dungisan ng aking Che? Sa huli, sino ang nag-utos sa iyo para patayin siya? Hindi ako. Wala akong kinalaman. Tama na, mayordomo. Agad na palayasin ang malas na ito palayo sa bahay. Mula ngayon, hindi siya papapasukin sa pamilyahan kahit isang hakbang. Ako. Bitawan ninyo ako. Ako. Tingnan natin kung ano pa ang maipagmamalaki mo laban sa akin. Lin Mian. Ngayon, ikaw ay isang taong kinasusuklaman ng lahat.
Sir, pakiusap. Bigyan mo ako ng isang steamer ng siopaw. Ah, bayad muna. 20 piso bawat steamer. Ha? Sige. Ang amo? 10 na lang ang natitira sa pera ko. Pwede bang bigyan mo muna ako ng kalahati? Layas, layas. Huwag mong abalahin ang negosyo ko. Salamat. Lumayo ka. Ikaw na malas. Si Tuan-Tuan, isang linggo nang hindi kumakain. Pakiusap, maawa ka naman. Layas. Kung hindi ka aalis, hindi kita palalampasin. Paano ninyo nagawa na tratuhin ang isang bata ng ganito? Sumpa siya sa buhay. 2 araw pa lang siya sa Wang's Noodle House. Sandali lang siya doon. Nagsara na ang tindahan. Totoo nga. At yung huli, sinabi niya na masusunog ang West Sea Hotel. At totoo nga, nasunog nga. Hindi ba yan sumpa? Ano pa ba? Hoy! Umalis ka dyan. Layas, layas. Layas ka na, sumpa. Ayos ka lang ba? Grabe naman kayo. Ang mga bagay na yan, mga chismis lang yan. Hindi naman ibig sabihin na sumpa talaga siya. Ganito ang trato ninyo sa isang bata? Hindi ba kayo nanghihinayang? Huwag kang makialam. Huwag kang sumama sa batang yan. Baka madamay ka sa malas. Ikaw! Tara na. Gusto mo yata ng gulo? Kainin mo na yan. Sa'yo na lahat ito. Tita, sabi nila, ako ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko. Isang sumpa daw ako. Lahat ay takot sa akin. Bakit hindi ka natatakot? Kasi, ako rin tinatawag nilang sumpa. Anong ikatatakot ko? Kain ka na. Ay. Anong nangyayari? Huwag kang matakot, Mama. Andito si Tuan-Tuan para protektahan ka. Si Tuan-Tuan ay isang munting diwata na nagbababa sa lupa para magdusa. Ikaw ang hinahanap kong taong may mabuting puso. Munting diwata? Oo, simula ngayon, ikaw na ang magiging mama ko. Pagkatapos nito, habang nandito ako, walang sino man ang makakaapi sa'yo. Sige. Mula ngayon, ikaw na ang maliit na swerte ni Mama. Noong nakaraan, nagmadali akong umalis, kaya naiwan ko ang alaala ni Mama. Sana payagan ako ni Lola na pumasok at hanapin ito. Kaya pala, libing niya ba ngayon? Kahit ano pa ang mangyari, siya pa rin ang asawa ko. Dapat kong mag-alay ng insenso para sa kanya. Ikaw, salot. May mukha ka pang pumunta rito. Si Cheer ay namatay dahil sa'yo. Ako. Gusto ko lang nasamahan siya sa huling paglalakbay niya. Huwag kang magpanggap dito. Pagpasok mo pa lang, nakuha mo nang patayin si kuya. Ngayon, nandito ka pa sa libing niya para manggulo? Kailangan mo bang patayin ang buong pamilya namin bago ka masiyahan? Anak kong Che, bakit ka umalis ng ganito? Paano na ang lola mula ngayon? Paano na ako mabubuhay? Lola, Lola, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Lola! Doktor! Tawagin ang doktor! anong gagawin? Kasalanan ko na naman ba ito? Mommy, nakita ko. May napakaitim at napakalamig na maruming hangin na nakabara sa puwit ni Lola sa pagitan ng mga buto. Kailangan agad na buwagin ang bara. Kung hindi, delikado si Lola.
Ito lang ang paraan. Huli na akong maghintay pa ng ilang segundo. Maniwala ka sa akin. Mami, sandali. Masyadong makapal ang suot ni Lola. Hindi papasok ang lakas. Dapat diretso sa laman para magkaroon ng epekto. Ay, bahala na. Ang mahalaga ay mailigtas siya. Basta't maligtas si Lola, kahit lahat ay magkamali at magalit sa akin, tatanggapin ko. Linmian, nababaliw ka na ba? Bitawan mo agad si Lola. Ako. Lin, yan. Naglakas loob kang lapastanganin si Lola? Mukhang sawa ka na sa buhay. Bitawan mo ako. Sinusubukan kong iligtas si Lola. Malas, hindi pa sapat na namatay ang kuya mo dahil sa'yo? Ngayon, pati si Lola ay hindi mo pinatawad? Ako. Kung may mangyari man kay Lola ngayon, kahit anong masama, hindi kita patatawarin. Kahit na noong una, ikaw ay ipinadala rito para magbigay swerte kay Che. Ngunit dahil pumasok ka na sa pamilyahan, dapat sundin mo ang aming mga alituntunin. Dali ng pamalo, parusahan siya. Hindi. Aray. Ma, dapat patikimin mo ng hirap ang salot na ito para makita niya kung magagawa pa niyang maging bastos sa pamilyahan. Ngayon, ako ang kumakatawan kay Lola para turuan ka ng leksyon. Tigilan mo yan. Sa libing ni Che, ang iingay ninyo. Ano ba itsura nito? Lola, ayos ka lang ba? Kanina bigla ka nalang hinimatay. Talagang natakot kaming lahat. Kasalanan ito ng malas na to. Kung hindi dahil sa kanya, bakit ka pa bigla mahihimatay? Tama, Lola. Hindi mo alam. Kanina habang wala ka sa malay, nawalan ka ng malay, hinubaran ka niya ng pantalon, at hinampas ka pa ng latigo. Kung hindi kami agad umawat, talagang hindi namin alam kung ano pa ang mas malala ang gagawin niya. Mabuting bata, salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo kanina na agarang kumilos, baka ngayon, Lola, hindi na ako magigising pa. Lola. Lola, huwag kang magpaloko sa kanya. Ang dahilan kung bakit ka nagising ay dahil lahat ay hinawakan ko ang iyong philtrum. Walang kinalaman ang salot na ito kahit na ano. Inay, tingnan mo si Chichi, ang bait-bait. Sa mga mahahalagang sandali, siya pa rin ang maaasahan. Kalmado at mahinahon niyang nailigtas kayo. Talaga nga, siya ang swerte ng pamilyahan. Hindi tulad ng iba, saan man pumunta, doon nagdadala ng kapahamakan. Isang tunay na pasanin talaga. Sa araw na ito, kung hindi dahil kay Kiki na agad kumilos, baka hindi na kayo nagising. Lola, huwag ninyong palalampasin ang pasaning ito. Hindi ganoon. Sinusubukan ko lang iligtas si Lola. Huwag kang magdadahilan. Nakita ng lahat ng narito. Kanina, ikaw talaga ang walang galang kay Lola. Ngayon, gusto mo pang angkinin ng papuri. Napakapalad ng mukha mo. Magligtas? Galit ka kay Lola dahil pinalayas ka niya, di ba? Kaya mo ginawan ng masama si Lola. Ate, alam kong naiinggit ka sa akin dahil mas maganda ang napangasawa ko. Pero, hindi mo dapat ginagawang biro ang buhay ni Lola. Lin Mian, hindi mo lang napaslang si Cheer. Nakagawa ka pa ng masama sa nakatatanda. At palagi ka pang nagsisinungaling. Ngayon, lilinisin ko ang pamilyahan para sa ikabubuti nito. Nanay, itaas mo ang kamay mo! Demonyo, talagang isa siyang pasanin. Palayasin niyo siya. Kung hindi, mapapahamak. Tayong lahat dahil sa kanya. Mga tauhan, palayasin niyo agad ang pasaning ito. Halika! Bitawan niyo ako. Buntis ako sa anak ni Hanche. Totoo ba ang sinasabi mo? Siguradong sigurado. Noong nakaraang araw, nagsusuka ako at nanghihina, kaya bumili ako ng pregnancy test. Tapos, nadiskubre kong buntis ako. Ayos, may magmamanana sa pamilya ni Che. Pero, kasi si Che ay napunta sa'yo. Inay, huwag kang magpadala sa kanya. Matagal na siyang wala sa pamilyahan. Tapos pagbalik niya, buntis agad. Sino ang nakakaalam kung itong bata ay kay Che nga ba? Paano kung anak sa labas ito? Ang pamilya nating Han, paano pa makatatayo sa lipunan ng mga mayayaman sa lungsod? Mga sinungaling kayo. Pwe,
Isa kang malas. Ang dinadala mo, tiyak na masamang kapalaran din. Lola, huwag kang magpapaawa sa kanya. Pero ang pamilya nating Han, kakaunti ang magiging tagapagmana. Ngayon lang tayo nagkaroon ng isa. Lola, sa totoo lang, buntis na rin ako. Kung ganon, kaya ko rin namang magpatuloy ng lahi ng pamilyahan. Bakit mo pa kailangang magsapalaran na panatilihin itong anak ng isang malas? Talaga? Napakaganda naman. Dagdagan pa ng 2 ang magiging apo natin. Dobleng biyaya ito. Ha ha ha. Inay, sa tingin ko, dapat nating paalisin agad itong malas na to para makapagpahinga ng maayos si Kiki. Sa ganitong paraan lang, tataas ang estado ng pamilya natin. Tama na. Ito ang tanging anak ng aking panganay na apo na si Hanche. Kahit pa itong batang ito ay itinuturing na malas, tutulungan ko siyang maipanatili ang kanyang lahi. Lola, Tapos na ang usapan. Linmian, manatili ka muna dito sa pamilyahan. Magpahinga ka ng maayos. Tungkol naman sa ibang bagay, kapag naipanganak na ang bata, saka natin pag-usapan. Salamat po, Lola. Magpapahinga ako ng maayos at magiging maayos ang panganganak ko. Sandali lang. Master Xuanqing, ano ang dahilan ng pagdating mo? 2 buntis sa bahay ng mga Han. Isa ay biyaya, isa naman ay sumpa. Kagabi, habang tinitingnan ko ang mga bituin, nakita kong ang Purple Forbidden Star at ang 7 Killing Star ay parehong bumaba sa bahay ng Han. Nag-aaway ang 2 bituin. Ang isa ay nagdadala ng biyaya. Ang isa naman ay nagdadala ng kapahamakan. Kakaiba! Ang aking illusion technique ay mismong inilagay ng aking maestro. Ang matandang tauhing ito ay nakaramdam sa akin. Ang gusto ko lang ay ligtas na manganak at siya'y lumaking maayos. Ayaw kong siya'y kahit hindi pa ipinapanganak ay tawagin ng Lucky Star na mabigat na titulo. Lucky Star? Sa tingin ko nagkakaroon ka ng delusion. Ikaw na isang harbinger of doom. Ang dinadala mo ay tiyak na isa ring maliit na hudyat ng kapahamakan. Ang dinadala ko ang siyang magdadala sa pamilyahan ng magandang kapalaran, ang tunay na Lucky Star. Malinaw na sinabi ng mastro. Nangangarap ka pa rin dito. Sa bahay, ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo. Nag-asawa ka, ikaw naman ang dahilan ng pagkamatay ng asawa mo. Kahit sa isang libing, ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ng malay ang matandang ginang. Ang nasa tiyan mo ay hindi harbinger of doom. Ano pa ba? Mastro, maaari mo bang ipaliwanag ng mas malinaw? Kapag isinilang ang Lucky Star, ang pamilya Han ay tataas ang kapalaran. Ang mga lalaki ay magiging maayos ang karera. Tataas ng tataas ang iyong posisyon. Ang mga babae naman ay magiging malusog at magkakaroon ng maraming anak at biyaya. Sa loob lamang ng ilang taon, hindi lang mapapagtibay ng pamilyahan ang kasalukuyang estado, mapapalaki pa nila ang kanilang industriya. Maging ang pinakamayamang pamilya sa lungsod. Ang biyaya ay magpapatuloy ng 100 taon. Napakaganda. Kiki, kapag isinilang na ang iyong anak, ang aming pamilyahan ay tiyak na mas giginhawa pa. Kiki, ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko ay ang pakasalan ka. Siyempre, noong bata pa ako, sinabi na ng mastro na mayaman ang kapalaran ko. Tungkol naman sa Harbinger of Doom, kung ito'y isisilang, ang pamilyahan ay mahuhulog sa walang katapusang kapahamakan. Upang maiwasan ang napakalaking sakunang ito, kailangang maagapan at tanggalin ang Harbinger of Doom. Kung hindi, sa pinakamagaan, mawawalan ng kayamanan. Sa pinakamalala, lahat ng miyembro ng pamilya ay mamamatay. Kayong mga tao, ano ang gusto ninyong gawin? Anong ginagawa mo? Siyempre para tanggalin ang bata sa tiyan mo. Ate, ginagawa namin ito para ipa-terminate ang bata para sa ikabubuti mo. Sabi nga ng manghuhula, isang malas daw siya. Kung ipipilit mong itago siya, tiyak na magdudulot ito ng kapahamakan sa'yo. Tama. Kung ikaw lang ang mapapahamak, pwede na. Pero hindi naman gusto mong lahat tayo ay mapahamak, di ba? Para sa kinabukasan ng pamilyahan, ang batang ito ay kailangang ma-terminate. Mga tauhan, hulihin niyo siya! Ako mismo ang mag-aalis ng sumpang ito sa pamilyahan. Hindi po, Lola. Nakikiusap ako iligtas niyo po ang anak ni HA. Anak, hindi sa ayaw kitang tulungan. Hindi ko kayang isugal ang kapalaran ng buong pamilya. Para sa kapakanan ng lahat, hindi pwedeng manatili ang batang ito.
Tingnan nyo! Sabi ko na nga ba, malas siya. Kakasabi lang natin na ipa-terminate niya ang bata. Nabasag na agad ang larawan ni kuya. Ito ay masamang pangitain. Tama. Tiyak na itong malas na to ang may gawa. Ngayon din, kailangang ma-terminate ang sumpang ito. Kung hindi, ang kaluluwa ni Cheer ay hindi mapapanatag. Mommy, yung larawan ni Daddy ay sinira ng masamang tiyahin gamit ang isang pirasong kahoy. May mga maliliit na piraso pa ng kahoy sa kamay niya. Malinaw na ikaw ang nagbasag gamit ang kahoy. Ito ang ebidensya. Nagsisinungaling ka! Kanina pa, nang kukuha ako ng panyo, ay nadikit lang yon. Nahuli ka lang sa kasamaan mo, kaya ako ang sinisisi mo. Ako? Nagsisinungaling siya! Wala siyang dalang panyo ngayon! Ngayong araw, wala kang dalang panyo. At saka, napakalayo ko sa larawan. Paano ko mahahawakan? Ang larawan, hindi ko binasag yun. Akala mo ba, sa pagsisinungaling mo, maniniwala na kami sa'yo? Paano namin malalaman kung anong kulam ang ginamit mo para mabasag yon? Tama na. Kahit anong dahilan ang sabihin mo, hindi mababago na ikaw ay isang malas. Ang batang yan ay dapat maalis. Tuan-tuan, ano ang gagawin ko? Mommy, wag kang matakot. May naisip na ako. Dali, buksan mo ang takip ng kabaong ni Daddy. Maililigtas niya tayo. Pero patay na siya. Paano niya tayo ililigtas? Maniwala ka sa akin, Mommy. Ngayon, si Daddy na lang ang makakapagligtas sa atin. Ngayon, wala na tayong choice kundi subukan. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang saktan nila. Si Tuan-tuan, Pigilan siya. Nababaliw ka na ba, Linmian? Hindi lang ikaw ang pumatay kay kuya. Pati ba naman katawan niya ay gagalawin mo? Ano ba talaga ang gusto mo? hindi ganoon. Si Ache, siya talaga. Ikaw na malas! Sa tingin ko, gusto mo lang na hindi mapakali si kuya sa kabilang buhay. Dapat sana'y binigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Aalisin lang sana ang sanggol sa tiyan mo. Kung ayaw mo sa mabuting pakiusap, pilitin na lang kita. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon para malaman mo kung ano ang tamang asal. Mga tauhan, pigilan niyo siya. Dali, Wag, pigilan. bitawan niyo ako. Huwag kang matakot, Mommy. Naipasa ko na ang aking espiritual na lakas sa'yo. Dali, buksan mo ang kabaong. Nanay, bilisan mo. Buksan mo ang takip ng kabaong ni Tatay. Dumadaloy ang gintong liwanag mula sa tiyan ko papunta sa kabaong. Mga walang kwenta. Ano pang hinihintay ninyo? Hatakin niyo siya palayo, mabilis. Mga guwardiya, Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Sa latigong ito, pinarurusahan kita sa pagiging sanhi ng kamatayan ng asawa mo. Sa latigong ito, pinarurusahan kita sa paggulo sa lamay at kawalang galang sa namatay. Sa latigong ito, pinarurusahan kita sa paggamit ng masamang mahika upang sirain ang aming pamilyang Han at ang daang taong pundasyon nito. Ma, sa tingin ko, ngayon na ang tamang panahon para alisin ang malas na sanggol sa tiyan niya para hindi na magdulot pa ng problema sa hinaharap. Mabuti, ngayong araw, ang bastos na anak na ito ang magiging libing kay Che. Nanay, itaas mo ang kamay. Beidou Feng Mozen. Gapusin niyo ang mga kamay niya. Huwag niyo siyang hayaang gumamit ulit ng masamang kapangyarihan. Wag. Bitawan niyo ako. Sa harap ng maestro, nangahas ka pang gumamit ng masamang mahika. Talagang wala kang takot sa kamatayan. Tingnan natin kung paano mo ngayon mapoprotektahan ang bastos na anak sa tiyan mo. Simulan nyo na. Hindi! Ache! Sagipin mo kami! Akala mo patay na ang asawa niya? Ano ginagawa ninyo? Multo ka ba? Huwag kang matakot. Buhay ako. Huwag kang mag-alala. Kapag ako ang kasama mo, walang makakapanggulo sa iyo at sa sanggol. Multo. Nagmulto. Kuya! Yung! Ikaw! Huwag mo akong hanapin!
May pinanggalingan ng lahat. Wala akong ginawa. Master, mabilis! Gamitin mo ang kapangyarihan mo para pigilan siya. Naging masamang multo siya. Bumalik para maghiganti. Dumating siya. Tumahimik kayong lahat. Maingay kayong lahat. Parang mga hayop. Che. Ikaw ba talaga ang aking Che? Oh, Lola, bumalik ako. Kung hindi ka naniniwala, makinig ka. Totoo ako. Masaya ako at bumalik ka. Kung talagang nawala ka, ang lola mo ay talagang hindi alam ang gagawin. Madilim ang gabing iyon. Ako ay talagang hindi nakita ang mukha niya. Hindi ko inakala na siya ay napakagwapo. Wow, Mommy! Magaling ka talaga sa paghahanap ng daddy para sa akin. Ang daddy na ito ay mas gwapo kaysa sa artista. Che, ikaw! Masaya ako at wala kang problema. Hey, hindi mo alam. Sa mga araw na ikaw ay nawalan ng malay, gaano kami nag-aalala para sa iyo? Oo, nagkaroon ako ng pagkakataon na muling mabuhay dahil sa iyo, Ina. Ikaw! Ano ang ibig sabihin ng sinabi mo? Dahil sa iyo, nakahanap ako ng napakagandang asawa. Kuya, anong sinasabi mo? Isang malas siya. Ikaw nga, namatay ka dahil sa kanya. Tumahimik ka. Mula ngayon, walang sino man ang pwedeng magsabing malas si Mian Mian. Nagawa niyang magtanggol para sa akin, isang estranghero. Noong bumalik si Mian Mian, ako'y nagising. Kaya, siya at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay swerte ng ating pamilya. Sa hinaharap, kung sino man ang magpakita ng kawalang galang sa kanya, hindi ko palalampasin. Sa pagkakataong ito, si Che ay nakabalik ng ligtas dahil kay Mian Mian at sa sanggol sa kanyang tiyan. Sila ang mga bayani ng pamilyang Han. Mga tauhan, dalhin ang mga pampalakas. Binibini. Ito ang mga pampalakas na espesyal na inihanda ng matanda para sa inyo. Pakitingnan po. Isang pares ng pulseras na jade mula sa Kunlun. Isuot habang nagdadalang tao upang palakasin ang sanggol sa sinapupunan. Isang piraso ng purple gold ginseng. Kapag ininom, makapagpapanumbalik ng sigla. Isang bulaklak ng mystic ice lotus. Ididilaan upang protektahan ang sanggol laban sa lahat ng lason. Inay, ang purple gold ginseng na ito ay isang pambihirang kayamanan na bihira makita. Sabi nila, kapag kinain ito, maaari itong magbigay daan sa pagsilang ng isang napakaswerteng anak at ibinigay niyo lang ito ng basta-basta sa kanya? Lola, dati, itinuturing niyong kayamanan ang mga pampalakas na ito. Ngayon, ibinigay niyo na lang sa kanya. Masyado naman kayong nagbibigay pansin sa sanggol niya. Salamat po, Lola. Aalagaan ko ng mabuti ang aking pagbubuntis at ipapanganak ng ligtas ang sanggol. Bakit siya, isang malas, ang karapat-dapat gumamit ng mga napakamahal na pampalakas? Ako ang nagdadalang tao ng swerte. Dapat akin ang mga iyon. Hintayin mo lang, Lin Mian. Hindi kita papayagang makalusot. Dalhin ninyo ang lahat ng ito. Ano ang gagawin ninyo? Ano? Siyempre, kukunin ko ang mga bagay na sa akin. Ang ganitong uri ng pambihirang kayamanan, hindi bagay sa isang malas na tulad mo. Ang dinadala ko, ang tunay na mapalad. Dapat talaga sa akin ang mga ito. Mami, pigilan mo siya! Kapag kinain ng hilaw ang ginseng na ito, may ririta ang mga nerbyo ng sanggol. Maaari ring magdulot sa buntis ng pagkalito sa daloy ng enerhiya at dugo. Linchi, ang ginseng na ito ay kailangang ihalo sa iba pang mga halamang gamot at pakuluan ng dahan-dahan sa loob ng 3 oras bago inumin. Ang pagkain nito ng hilaw ay walang pakinabang at maaari pang makasama sa sanggol. Sino ang niloloko mo? Ang ganitong magandang bagay, pareho lang ang epekto kahit paano kinain. Kung hindi ko ito kakainin ngayon, pag niluto ito mamaya, wala na akong makakain. Huwag mo akong lokohin ng mga dahilang ito. Mami, hadlangan mo siya. Kung patuloy niyang kinain ito, magiging tanga ang sanggol. Hindi mo na talaga pwedeng kainin ito. Makakasama ito sa sanggol. Bigay mo! Ang ganitong mamahaling pampalakas, paano makakasama sa sanggol? Akala mo ba tanga ako? Aray. Ate? Nagtataka lang ako, kaya kinain ko ang isang subo ng iyong ginseng. Sinaktan mo pa ako! Ang dinadala ko sa tiyan ay dugo rin ng pamilyahan. Paano mo nagawa ito sa akin?
Ako, hindi ko ginawa yon. Isang sampal lang to. Mura na yan para sa'yo. Hoy! Bakit mo ko sinasampal? Yung ginseng na violeta at ginto. Espesyal na inihanda ni Lola para kay Mian Mian. Pampalakas yan. Isang kagat lang yan, 2 sampal ang katumbas. Tama. Ang regalo kong pampalakas para kay Mian Mian, para sa kanya lang yan. Walang dapat gumalaw. Sa susunod, kung sino man ang magbabalak pang gamitin ang mga pampalakas na to, huwag niyo na kong asahan na magpapatawad. Paano niyo nagawa yon? Ang tiyan ko. Tao, tumawag ng doktor. Mommy, ganyan ang mangyayari kapag kinain ng hilaw ang ginseng na violeta at gintong nabuo ng 9 na beses. Kahit maisalba yung bata, malamang bobo na yan. Kumusta na ang bata, Kiki? Ako, isang subo lang naman ang kinain ko. Ng Jiujuan Zijinshen ni Lin Mian. Sabay-sabay na akong sinaktan niya at ni Kuya. Kahit si Lola ay pabor sa kanila, wala siyang pakialam kung mabuhay man ako at ang bata o hindi. Grabe naman ang pagiging paborito ni Lola. Anak mo rin naman ang dinadala mo. Apo niya yan. Buti na lang at ligtas ang bata. Kung hindi, hindi ko sila palalampasin. Huwag kang mag-alala. Yung mga veterano sa kumpanya, alos lahat, nabili ko na. Wala nang puwang si Hanche sa kumpanya. Kapag ako na ang ganap na nasa kapangyarihan, ipapalayas ko silang lahat. Kapag ipinanganak na ang anak kong lalaki, siya na ang magiging tanging tagapagmana ng pamilyahan. Talagang swerte ko, parang reyna ang buhay ko. Archie, salamat. Bago kita nakilala, wala pang ibang tao na nagpakita ng ganitong kabait sa akin. Lahat ayaw sa akin. Sinasabi nilang ako ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. Ikaw lang ang hindi tumalikod sa akin at pinatuloy mo ako sa bahay ng mga Han. Binigyan mo ako ng sapat na pagkain. Ikaw ang naging tagapagligtas ko. Tanga. Hindi ako ang tagapagligtas mo. Ako ang lalaki mo. At saka, noong ako ay parang halaman, hindi mo rin ako pinabayaan. Ngayon, hindi lang ikaw ay nagdadalang tao. Noong nasa kritikal na sitwasyon, ikaw ang nagpabalik sa akin. Mahal? Sa paningin ko, hindi ka kailanman masamang elemento. Ikaw ang aking munting biyaya. Napakabait ni Archie sa akin. Kailangan ko ring gumawa ng paraan para sa kanya. Kahit na gumising na ang daddy, may natitira pa ring init sa katawan niya na hindi pa ganap na balanse. Kailangan ng espesyal na sabaw na pampalakas para ganap na pagtibayin ang pundasyon. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Naisip ko, Mommy, kahit na gumising na ang daddy, matagal siyang nakahiga kaya siguradong lubhang nanghina ang katawan niya. Kaya siguro, gamitin mo ang mga pampalakas na binigay ni Lola para gumawa ng sabaw para sa kanya. Magandang ideya. Gagawa ako ngayon. Oh, Archie. Bagong gising ka lang, hindi pa ganap na nakabawi ang katawan mo. Gagawa ako ng sabaw para sa iyo, para maibalik ang lakas na nawala sa panahong iyon. Sige, hihintayin kita. Kuya, at ang binibini ay napakabuti talaga. Nasa kusina ang binibini ng 3 oras. Para lang kay kuya, magluto ng sabaw. Ayan na, at tikman mo nga, kung gusto mo, ang lasa. Sige, basta luto ng asawa ko, gusto ko lahat. Masarap at mabango. Hindi mawala sa alaala ang lasa. Talagang asawa ko.
Ang galing magluto. Ang kakaiba. Parang ang katawan ko ay sobrang naiinit. Mian. Ano ba ang hinalo mo sa sabaw? Hinalo ko ang 3 pulgadang ugat ng halamang dragon. Iyon ay torong tite, 7 malalaking perlas ng dragon. Iyon ay napakalaking talaba. At isang maliit na piraso ng halamang yang. Ito ay pinakamagandang hiwa ng yang herb. At ang ibinigay ni Lola ay isang yelo na 3 talulot ng lotus. Nilagyan ko ng mahinang apoy ng 4 na oras. Hindi ba lahat ng sangkap na ito ay pampalakas? Kaya pala ang init ng katawan ko. Anong nangyari sa'yo? Sabi ng nutritionist, kapag pinagsama ang mga sangkap na ito, nakakapagpalakas ng dugo, nakakapagbalanse ng init, napakabuti para sa katawan. Hindi ito pampalakas ng dugo. Ito ay malakas na pampalakas ng yang. Mukhang galit si Mian sa akin dahil napabayaan ko siya nitong nakaraan. Salamat, mahal. Napalakas ang katawan ko. Honey, huwag kang mag-alala. Dahil nagising na ako, hindi ko nahahayaan na magiging babaeng walang asawa. Babaeng walang asawa? Nandito ka nga sa harap ko? Bakit mo pa sinasabi ang mga hindi magandang salita? Tanga, hindi ang paggising sa ganoong bagay ang tinutukoy ko. Matagal akong natulog, kaya dapat ibalik ko ang lahat ng kulang sa iyo. Hindi ko hahayaan na mag-isa ka sa kwarto. Mag-isa sa kwarto? Pero ikaw, ayos na ayos ngayon. Paano ako magiging mag-isa sa kwarto? Ikaw, napainom ka ba ng masyadong maraming sopas? Naluto ang utak mo? Mukhang kailangan mong maramdaman mismo kung talagang naluto ang utak ko. Yung kakakising mo lang. Kahit gaano pa kaganda ang sopas, ang mga pisikal na kakayahan ay hindi pa talaga ganap na nakabawi. Sumunod ka sa akin. Bukas, magpatingin ka muna sa ospital. Huwag kang magmatigas. Nakabawi na ako ng husto. Lalo pat noong ako'y isang halaman. Napagbuntis mo pa ako ng sanggol. Ako, Ngayon, ang katawan ko ay napalakas ng husto. Mas malakas pa ako ngayon kaysa noon. ay, huwag kang mag-asar. Nandito pa ang sanggol, nakatingin. Hindi dapat para sa mga bata, hindi dapat. Hindi alam ng sanggol ang kahit ano. Okay lang, bata pa. Hindi makakaapekto sa amin. Noon, naging gulay si Che. Kaya pansamantala, ang karapatan sa mana ay ibinigay ko kay Ting. Ngayong gumising na si Che, ang karapatang ito ay natural na muling pagpapasyahan. Lola, ang labis naman ang pagkiling mo. Ikaw mismo ang nagsabi noon na ibibigay sa akin ang mana. Kakagising lang ng kuya, kukunin mo na agad ang karapatan. Sa ganito, paano na lang ako sa kumpanya? Ma, hindi mo pwedeng gawin ito. Sa panahong ito, nagsikap ng husto si Ting para sa kumpanya. Sa wakas, ay napagtagumpayan niya ang sitwasyon. Ang karapatan sa mana ay matagal nang ibinigay kay Ting. Paano mo basta-basta mababago? Napaka hindi makatarungan ito para sa kanya. Huwag nang magsalita pa. Nagdesisyon na ako. Ang proyektong New Energy na sumiklab sa buong mundo ay nasa pamilya Chin ang patent. Kung sino sa inyo ang makakakuha ng proyektong ito, siya ang magiging tagapagmana ng pamilya Han. Si Han Che ngayon ay isang nag-iisang sundalo. Paano niya makakalaban si Ting? Sa pagkakataong ito, hindi ko lang aagawin ang kanilang proyekto. Pati sila ay itataboy ko sa pamilya Han. Mami, mahirap ang kalagayan ni Daddy ngayon. Noong siya ay nasa koma, ang mga pinagkakatiwalaan niya ay tinanggal ni Hunting. Karamihan ng mga dating empleyado ay nabili na rin niya. Kung hindi makuha ni Daddy ang proyektong ito, hindi lang siya mawawalan ng mana, maaari pa siyang maitaboy sa kumpanya. Ano na ang gagawin natin? May ideya ako, Mami. Subukan mong lahat ng paraan para mapagtibay ni Mrs. Chin. Basta tumango siya, ang proyektong ito ay siguradong mapapa sa atin.
Sisikapin ko talaga. Ache, sa pagkakataong ito, ako naman ang magbabantay sa iyo. Hoy, hindi ba't ikaw si Ginoong Chin? Narinig ko na dati kang naging halaman. Nakahiga ka ng mahigit kalahating taon. Sa wakas, nagising ka na rin pala. Ano naman kung nagising siya? Tingnan mo ang pamilyahan ngayon. Wala na siyang puwang para magsalita. Ang maghahawak ng kapangyarihan sa pamilyahan sa hinaharap. Tiyak na ang kapatid mong si Hanting. Ikaw, mas mabuting tanggapin mo na ang kapalaran mo. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Aray, Ginoong Wang! Ginoong Wang! Ginoong Wang! napakagaling mo talaga sa iyong edad, Ginoong Chin. Sa murang edad, nakamit mo na ang patent ng proyektong New Energy. Kahit ang iyong asawa ay napakaganda. Talagang nakakainggit kayo. Naku, Ginoong Wang! Sobra naman ang papuri mo. Swertihan lang naman iyon. Nana, hindi ka pa ba mag-aalay ng isang baso kay Ginoong Wang? Ginoong Wang, inaalay ko ito sa iyo. Paano ko natatandaan na si Chenzo ang asawa ni Ginoong Chin? Ganito ang ginagawa ni Ginoong Chin. Hindi niya talaga iginagalang ang kanyang asawa. Huwag kang makialam. Sino ang hindi nakakaalam na si Sekretarya Zhao ang paborito ni Ginoong Chin? Kapag ininsulto mo siya, magdudusa ka. Tingnan ninyong mabuti ang sitwasyon. Mamaya, huwag kayong magkamali ng susupsupan. Huwag kang mag-alala ma. Naiintindihan ko ang sitwasyon. At saka, matagal ko nang pinapakalat ang balita na si Lin Mian ay isang malas. Tingnan mo ngayon, ang pamilya Chin ay inimbitahan ang buong pamilyahan namin, pero siya lang ang hindi inimbita. Sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakasagabal sa plano natin. Ngayong araw, tiyak na kontrolado natin ang lahat. Kapag nakuha na natin ang proyekto, ang karapatan sa mana ng pamilyahan ay mapupunta na kay Ting. Pagdating ng panahon, si Lin Mian na itong malas ay hindi karapat-dapat kahit magsuklay ng sapatos ko. Mami, wag mo nang tingnan yan. May malaking problema. May malas na mangyayari kay Daddy ngayon. Kailangan nating magmadali sa auction para iligtas siya. Ano? Pupunta na ako ngayon. Pero ang importante nitong handaan, wala man lang akong magandang damit na maisuot. Kung pupunta ako, hindi ba nakakahiya kay H.A.? Huwag kang mag-alala, Mami. Ako na ang bahala. Ito, Chuan. Paano mo nagawa ito? Walang ano man yan. Mami, tingnan mo rin ang mesa. Mami, ito ay isang napakahalagang Fuan spiritual bird. Paboritong kolektahin ni Mrs. Chin ang mga spiritual pet. Kung ibibigay mo sa kanya ang ibong ito, tiyak na matutulungan si Daddy na makuha ang proyekto. Sige, pupunta na ako sa bidding ngayon. Kailangan kong iligtas si H.A. Ginoong Chin. Ginoong Chin, ito po ang aking proposal. Binatang Han, hindi kita sinisiraan, pero mahigit kalahating taon ka nang hindi sumasali sa mga gawain ng kumpanya. Malamang kahit ang mga report ay hindi mo na maintindihan. Gumawa ka lang ng kahit anong basurang proposal at makipagkumpetensya sa iyong kapatid. Masyado kang nagmamalaki. Oo nga, dati, ikaw ay isang taong gulay. Ngayon, kahit na gumaling ka na, wala ka pa ring iba kundi isang walang kwentang tao. Pinapayuhan kita na mas maaga pa sumuko ka na sa iyong nakababatang kapatid. Para hindi ka na mapahiya dito. Mga Ginoo, hindi ninyo alam. Ang aking kuya ay hindi lamang hindi magaling. Nag-asawa pa siya ng isang babaeng nagdadala ng malas. Hindi lamang kinain nito ang sariling mga magulang. Muntik pa nitong sarili niyang kinain. Kuya, kung ako ang tatanungin, mas mabuti pang iwanan mo ang babaeng malas na ito. Kung ganoon, ang tsansa mong manalo laban sa akin ay mas malaki pa. Narinig ko na ang babaeng malas na iyon ay napakapangit. Ngayon, hindi siya dumating dito. Siguro ay takot siyang takutin ang lahat. Ginoong Han, na nag-asawa ng ganoong pangit na babae bilang asawa, kawawa naman siya. Huwag kayong manlait sa aking asawa. Si Lin Mian ay hindi isang babaeng malas, at lalong hindi siya pangit. Siya ay ako, si Han Che, sa buong buhay ko, ang tanging babae na kinikilala ko. Matigas pa rin ang ulo mo. Kung hindi siya pangit, bakit hindi siya dumating dito? Sino ang nagsabing hindi ako darating?
Hindi ba't sinasabi nilang pangit siya? Ang ganda-ganda naman niya. Para siyang diwata na nagpakita sa lupa. Hindi ba? Tingnan mo ang katawan at ang dating niya. Halos diretso na lang, ang pagiging artista. Mian, bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi kong magpahinga ka sa bahay para sa pagbubuntis? Ganito kahalagang salo-salo. Paano kita papayagang mag-isa? Kin, ito ang asawa ko, si Lin Mian. Gening, Han, ibang-iba ka talaga sa mga naririnig ko. Hindi lang maganda ang itsura, ang ganda pa ng dating. Napakaswerte mo, Jihan. Ji-chin, napakagalang naman po ninyo. Ito po ba si GNN, Chin? Gay, N, Jing. Ito po ay espesyal kong handog para sa inyo, ang Fuan Lingyao. Sana po ay magustuhan ninyo. Akala mo ba mapapasaya mo si Ji-chin sa isang walang kwentang ibon lang? Ang musmus mo talaga. Itong walang kwentang ibon na galing sa tiangge sa tabi ng daan, ipinanghahandog mo? Nakakahiya ka sa pamilyang Han. Mali ang pinagbigyan ni Mommy. Ang babaeng ito ay hindi si Geng Chin. Kerida siya ni Jake Kin. Ang tunay na Geng Chin nasa kaliwa mo. Kahit medyo mumurahin ang regalo mo. Pero, dahil ikaw ang asawa ni President Han, tiyanggapin ko na lang ito. Bigay mo rito. Pasensya na, namali ako ng binigyan. Ang talagang gusto kong bigyan ay ang tunay na Mrs. Chin, hindi yung babaeng kinakalunya ni President Chin. Anong sinabi mo? Ikaw na walang utang na loob. Huwag kang magsalita ng ganyan sa akin. Alam ng lahat sa buong lungsod na ako ang pinakamamahal ni President Chin. Kung may utak ka, ibigay mo na yung ibon. Kung hindi, hindi ninyo makukuha ang proyektong ito. Kahit hindi namin makuha ang proyektong ito, hindi ko ibibigay ang mahiwagang ibong ito sa isang babaeng gustong sirain ang pamilya ng iba. Ang Fuan Spirit Bird na ito ay sumisimbolo sa swerte at katapatan. Kung ibibigay ko ito sa'yo, madudumihan lang ang kanyang espiritu. Ikaw. Ate, wala ka talagang pakiramdam sa paligid. Ano ba yung babaeng yun? Alam ng lahat na si Secretary Zhao ang tunay na nasa puso ni President Chin. Kung hindi makuha ng asawa mo ang proyekto, dahil yan sa katangahan mo. Lin Mian, mas mabuti na ibigay mo ang hawla ng ibon kay Secretary Zhao at humingi ka ng tapat na paumanhin. Kung sasabotahehin mo ang mga plano ko, hindi kita patatawarin. Kung ayaw mo, huwag. Sino bang may gusto sa pangit mong ibon? Ikaw. Humarap ka sa akin, Zhao na. Mamaya, ipapaalam ko sa inyo ang kapalit ng paggulo sa akin. Ito ang sikat na lason ng lahat. Kahit anong buhay na uminom nito ay mamamatay sa loob ng 3 minuto. Manong kong mahal, tingnan natin kung paano mo ito aayusin ngayon. Ate, ingatan mo ang mahalagang bagay na ito. Regalo ito para kay Mrs. Chin. Kung mabasag o masira ito, ang mapapahiya ay ang mukha ni Kuya. Mrs. Chin, kanina po ay pasensya na. Narinig kong mahilig kayo sa mahiwagang alaga. Ito ang espesyal kong hinanap para sa inyong ibon ng kapalaran at kapayapaan. Sana, magustuhan mo. Nag-isip ka. Gusto ko talagang magkaroon ng isang mahiwagang ibon. Salamat sa pagsalita para sa akin kanina. Walang anuman, dapat lang. Dahil ikaw ang tunay na asawa ni Mr. Jin, nararapat lamang na igalang ka ng lahat. Tingnan nyo, patay na ang ibon. Anke. Kayo, mag-asawa, ano ibig sabihin nito? Kahit gaano pa ako, hindi pinahahalagahan si Cheng Shui. Hindi kayo ang dapat magsalita. Kumuha ng patay na ibon para hamakin siya. Malinaw na ito ay minamaliit ang aming pamilyang Chin. Sa mga nakaraang taon, kahit na ako ay palaging nagpapakumbaba sa paningin ng iba, ako ay hindi kasing sikat ni Zhao na, pero wala pa ring sinuman ang nangahas na hamakin ako ng harapan. Magbigay ng ibon na kakakuha lang ay patay na espiritual na ibon. Hindi ba ito halata na? Isinumpa ako?
Ginoong Chin, Ginang Chin, ako ay walang intensyon na manghamak, ang inyong ibig sabihin. Ang espiritual na ibon na ito ay buhay pa kanina sa daan. Talagang masigla at maliksi. Tiyak na may pagkakamali. Anong pagkakamali ang maaaring mangyari? Lin Mian, huwag ka nang magdahilan. Ang ibon na ito mula simula hanggang katapusan. Ikaw lang ang humawak. Sabi mo hindi sinasadya. Magbigay ng patay na ibon. Hindi ba? Ang ibon na ito ay maaaring magpakamatay? Ako, Ginang Chin, huwag kayong makinig sa kanyang kalokohan. Si Lin Mian ay isang malas na tao. Hindi lang niya pinatay ang kanyang mga magulang. Halos pinatay pa niya si Hanche. Ngayon naman, kumuha ng patay na ibon para kayo ay hamakin. Sa tingin ko, ang ibon na ito ay namatay dahil sa kanyang malas na epekto. Sa tingin ko, gusto niyang ilipat ang kanyang malas sa inyo. Sirain kayo at ang pamilyang Chin. Ginang Chin. Sinasabi ko po sa inyo, buhay ko ang nakataya dito. Hindi po ganoon si Mian Mian. Tiyak na mayroon lang pagkakamali o hindi pagkakaunawaan dito. Bigyan ninyo po kami ng kaunting panahon. Tiyak na malalaman namin ang katotohanan. Ginang Chin, hindi po talaga ganoon ang nangyari. Ang ibon pong ito, talagang buhay na buhay noong dala-dala ko pa ito sa daan. Tama na. Nandito na ang ebidensya sa harap natin. Kami pa ba sa pamilya Chin ang nagkakamali sa'yo? Simula ngayon, puputulin na ng pamilya Chin ang lahat ng pakikipagtulungan kay Hanche. Ang proyekto ng New Energy, hindi na ninyo makukuha. Gagawin kong magbayad kayo sa walang hiyang ginawa ninyo ngayon. Ginoong Chin, Mami, huwag kang magpanik. Hawakan mo ang hawla. May espiritu ang fuan na ibon. Kanina lang, pansamantalang napigilan ang hininga nito ng lason. Gamitin mo ang fusing na kapangyarihan sa iyong palad. Hawakan ang hawla. Mabubuhay ulit ito. Buhay. Ginang Chin, pasensya na po. Kanina po ay nasindak kayo. Itong ibon na may espiritu. Duwag po ito. Siguro po ay kanina. Yung ingay sa handaan ang nakagulo sa kanya. Nagpapanggap lang itong patay, naglalaro, tingnan ninyo. Ginang Han, nagpadalos-dalos ako kanina. Hindi ko nalaman ang totoong nangyari. Nagkamali ako sa'yo. Huwag mo sanang isipin. Ayos lang. Basta gusto mo ang ibon na ito ay masaya. Ginang Chin. Kahit na si Chin ay madalas, hindi kasama mo. May kasama ka na nitong maganda. Para hindi ka mag-isa sa kwarto at umiyak sa gabi-gabi. Babae, umalis ka. Ano? Tumahimik ka. Ang hayop na ibon na ito, humarap sa'yo ng ganito. Kapag nagsalita pa ito, gagawin kitang sabaw. Ang ibon ay marunong. Sige, dalhin mo na ang ibon na ito. Para hindi ka mahiya dito. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Ang cute. Lin Mian, humarap mo ako sa publiko. Hintayin mo lang, hindi kita palalampasin. Tanga, nagsumikap para mapasaya ang matandang babae. Ano ang silbi? Totoo, ang pagiging tunay na asawa ni Cheng Shui, walang saysay lang. Si Chin, kay Secretary Zhao mahalaga. Kapag nagalit siya, hindi mo makukuha ang proyekto. Mama, huwag mo silang pansinin. Ginang Chin ay may magandang kapalaran magiging mayaman at matagumpay. Kapag napasaya mo siya, tiyak na makukuha ang proyekto. May matatalino pa rin, sa pamilyahan. Huwag kayong mag-alala, naaalala ko ang kabutihan ninyo. Sa bandang huli, sa tabi ni President Chin. Ipagpapatuloy kong magsabi ng magagandang salita para sa inyo. Secretary Zhao, hindi nga nakapagtataka, ikaw ang pinakamamahal ni President Chin sa sinabi ninyong iyan. Kumalma na ang aming loob. Tungkol naman sa ilan, na hindi man lang alam kung sino ang mas malakas, tiyak na ipapaalis ko sila sa lungsod ng Jing. Ang proyektong ito, wala silang pagkakataong makialam. Kuya, payo ko sa iyo. Sumuko ka na. Nasagasaan mo si Secretary Zhao. Natatakot ako na sa hinaharap kahit ang pintuan ng Chin Corporation ay hindi mo na maapakan. Ang ingay-ingay ninyo, ano ba yan? Hindi maganda. Ngayong araw, kahit sino ang makuha ang proyekto, magiging malaking bayani ng pamilyahan. Ngunit tandaan ninyo, huwag ninyong sasagasaan si President Chin. Kung hindi, ang aming pamilyahan sa larangan ng renewable energy ay wala ng pag-asa. Kapag nangyari iyon, itataboy ko rin ang nagkasala palayo sa pamilyahan. Wala na. Paano kung talagang nagalit si President Chin kay HA? Hindi ba't siya ay mapapaalis sa pamilyahan? Kasalanan ko lahat. Naapektuhan ko na naman si HA. Mami, tingnan mo ang salamin.
Ano yun? Tuwan-tuwan. Ano? Mahal, sobrang miss na miss kita. Mahal, tuwing nakikita kitang kasama ni Ginoong Chin, nagsiselos ako ng sobra. Kung hindi lang dahil sa pera, ng matandang lalaking yun. Paano ako makikipagtalik sa kanya? 40 taong gulang na siya, puno ng kulubat ang mukha niya, nakakasuka lang tignan. At saka yung katawan niya, hindi naman ako nasisiyahan. Hindi katulad mo. Malakas at malusog. Ito, hindi ba ito ang kabit ni Ginoong Chin? Bakit siya kasama ng ibang lalaki? Mami, sabihin mo agad ito kay Ginoong Chin. Kapag nalaman ni Ginoong Chin na ang minamahal niyang babae ay may kalambingan sa ibang lalaki, tiyak na aayawan niya yan. Pagkatapos, yung mga paninirang sinasabi niya kay Daddy, hindi na yan papansinin. Tama. Ang galing mo, tuwan-tuwan. Talagang swerte ko ang anak ko. Ginoong Chin, may sasabihin po ako. Kailangan ko pong mag-ulat. Pwede po ba tayong mag-usap ng pribado? Anong meron? Dito na lang. Kanina ko mismo nakita si Secretary Zhao kasama ang driver ninyo sa loob ng banyo. Magkalambingan sila. Anong kalokohan yan? Hanche, ang asawa mo palagi bang ganito nagbibintang ng walang basehan? Ako. President Qin, kilala ko ang asawa ko. Hindi siya yung klaseng taong nagsasalita ng ganyan. Kuya, sinasabi ko, may hangganan din ang pagtatanggol mo sa malas na to. Alam naman ng lahat na si Secretary Zhao ang minamahal ni Presidente Chin. Nangangahas pa siyang sirain ang pangalan ni Secretary Zhao. Wala talagang takot sa buhay. Tama siya, kuya. Dapat mo nang pauwiin ang malas na to. Kung maapektuhan ng malaking bagay ng pamilya natin, kaya mo bang panagutan? Totoo ang sinasabi ko. Tumahimik ka. Palagi ka nalang nagsasalita ng masasamang pangitain. Sa tingin ko, sinasadya mong gumawa ng kwento para siraan si Secretary Zhao. Mami, huwag kang magpanik. Sabihin mo lang kay Presidente Chin kung ano talaga ang sinabi nila. Presidente Chin, narinig ko mismo na sinabi ni Secretary Zhao na mamayang gabi, kayong dalawa ay pupunta sa Lido Hotel, sa kwarto 8608. Di ba yan ang sinabi ko kay Nana kagabi sa kama? Paano niya nalaman yon? Tama na. Halika, samahan kita para tingnan. Isang sekretarya lang yan. Presidente Chin, kailangan bang magkagulo ng ganito? Oy, yung driver na yon, may pamilya na yan. Bilang presidente ng grupo, hinding-hindi ko papayagan na ang aking mga empleyado ay gumawa ng ganyang kalokohan. Ang ganitong bagay na nakasisira sa reputasyon ng kumpanya, dapat kong imbestigahan ng personal. Sasama ba kayo sa akin para tingnan? Kung nagloloko ka sa akin, wala kang mapaglilibingan. Ginoong Chin, naniniwala ako sa aking asawa. Kung may kasinungalingan siya, kami ng asawa ko ay nasa mga kamay ninyo. Tara na. Lin Mian, mukhang nababaliw ka na. Malinaw namang walang anumang nangyayari dito. Anong gagawin natin? Paano kung umalis na sila? Hindi ba't naisangkot ko na naman si HA? Mami, buksan mo. Maniwala ka sa akin. Ginoong Chin, sa tingin ko, hindi na natin kailangan na buksan pa ang pintong ito. Dito sa loob, talagang walang tao. Tama, si Secretary Zhao na napakapaborito, paano siya magiging hangal na iiwan ng gintong pagkakataon para makipagtalik sa isang driver? Lin Mian, mamamatay ka ngayon. Ang lakas ng loob mong gumawa ng malaswang chismis tungkol sa paborito ni Ginoong Chin. Maghanda ka na. Sige, dahil walang tao, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Ano? Ginoong Chin? Natatakot ka ba?
Katawa-tawa. Anong dapat kong katakutan? Ikaw, taksil! Taong walang utang na loob! Ang lakas ng loob mong magtaksil sa akin! Ginoong Chin, malaking pagkakamali lang po yan. Pagkakamali? Hanggang sa hubaran na ng ganyan? Pagkakamali pa rin? Kayong dalawang walang utang na loob! Halos ikinahihiya na ako at ang kumpanya. Mula ngayon, alis kayo sa kumpanya. Ipapaalam ko sa buong industriya kung sino man ang maglakas loob na kumuha sa inyong dalawa. Kalaban ko na si Chin Lee. Chin Lee, anong karapatan mong ipagbawal ako? Araw-araw kitang pinagsisilbihan sa kama, kahit papano may naitulong din ako. Kung ganyan ang gagawin mo sa akin, ilalantad ko lahat ng kalokohan mong ginawa. Walang mananalo sa atin. Gusto mong mamatay? Ikaw. Ay, hindi ko inakala na ganyan pala si Ginoong Chin. Yung pagiging mabuting asawa na ipinapakita niya sa media, peke lang pala. Narinig nyo na lahat. Siya ang nanukso sa akin. Ako ang biktima rito. Biktima? Hindi naman siguro niya kayang pilitin kang magloko? Mayroon kang asawang napakagandang katulong. Hindi ka pa kontento. Hayagang nag-aalaga ka pa ng kabit sa labas. Ngayong nahayag na ang katotohanan, ikaw na presidente ng Chin Group, iiwasan mo lang ang responsibilidad, isa kang basurang tao. Lin Mian, tama na. Parang siya'y nawawalan ng ulo. Nangahas siyang sa harap ng maraming tao hamakin si Ji-Chin. Kapag na-offend mo si Ji-Chin, baka sa huli kahit paano ka namatay, hindi mo malalaman. Diyos ko! Ano ba ang sinabi ko kanina? Paano bigla ang nasa isip ko na ibulalas? Kung si Chichin dahil sa akin ay magalit kay HA, ano na ang gagawin ko? Mommy, huwag kang matakot. Tama ang ginawa mo. Ang taong ganito ay dapat pagalitan. Si Tuan-Tuan ay talagang napunta sa mabuting pamilya. Sa pagkakaroon ng isang inang matapang at matuwid na tulad mo, ipinagmamalaki ko ito. Chin Lee, ang iyong pangangalunya ay may matibay na ebidensya. Ngayon, formal kong sinasabi sa iyo. Ang paghihiwalay natin. Mahal, patawarin mo ako ngayon. Nagkamali lang ako at nagawa ko ang pagkakamali na karaniwan sa mga lalaki. Mahal, tunay kitang minamahal. Minamahal ako? Ikaw ay ayaw lang na hatiin ang ari-arian natin, iyon lang. Kung talagang mahal mo ako, hindi ka magloloko. Ito ang paghihiwalay natin. Sigurado na. Ikaw ang sanhi ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako magkakaroon ng ganitong kapalaran? Hindi kita patatawarin. Weh! Ang tamad, gutom, ang sisi pa sa kaldero, sisi sa iba. Malinaw naman na ang libog mo ang dahilan. Hindi mo makontrol ang iyong sarili. Sa ngayon, kitang-kita na hindi ka lang isang babaero, kundi isa ka pang makasarili, at duwag na laging nagpapasa ng sisi. Isang mahina. Ikaw? Miyan ko, may ganito ka palang masungit na ugali. Ikaw? Kung maglakas loob kang saktaan ng aking asawa, isusumbong kita sa korte. Hindi kita palalampasin. Ikaw pa ang magsasampa ng kaso laban kay Sir Chin. Mas dapat mong alalahanin ang sarili mo. Nasagasaan mo si Sir Chin. Ang proyektong ito mo, tapos na. Pumirma ka. Mahal. Ciao. Oy. Mahal, ikaw. Mamahal, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Mahal kita. Talagang para kang isang maliit na babae, ang ganitong klasing babaeng laspag. Kapag hiniwalayan si Sir Chin, wala na siyang kwenta. Ngayon, nawalan na rin si Han Che ng kanyang tanging suporta. Kaya, ang New Energy Project ay siguradong mapupunta sa atin. Kaya mula ngayon, ako na ang magiging nag-iisang chairman ng Chin Group. Opisyal kong ipinahahayag ang pagtatanggal kay Chin Lee sa lahat ng kanyang tungkulin sa grupo. Ay, nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ang Chin Group na tinutukoy ninyo, lahat iyon ay mula sa tatay ko. Ibinigay niya sa akin bago ako ikasal.
Si Chin Lee, siya lang ay nagtatrabaho para sa akin. Isang simpleng empleyado lang. Simula ngayon, ang kumpanya ay opisyal na magbabago ng pangalan sa Cheng Group. Kayong mga tao, dalhin ninyo si Chin Lee sa akin. Sa Bureau of Investigation, gusto ko siyang kasuhan dahil sa pag-agaw ng ari-arian ng iba. Gusto ko siyang kasuhan dahil sa pag-agaw ng ari-arian ng iba. Asawa, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ang proyektong ito ay para sa inyo. Humanga ako sa inyong mag-asawa, matapat na pag-uugali. Salamat sa pagtulong mo sa akin noong ako'y nag-iisa at walang tumutulong. Salamat sa pagtulong mo sa akin noong ako'y nag-iisa at walang tumutulong. Walang problema. Lahat iyon ay dapat kong ginawa. Mabuti naman, Mian. Ikaw talaga ay ang biyaya ng pamilyang Han. Talagang tama ang hinala ng lola ko sa iyo. Mian, salamat at nandyan ka. Naghirap ka. Si Lin Mian at ang mga kasama niya, siguradong alam na ang katotohanan simula pa. Kung hindi, imposibleng magpakita agad ng pagiging mabait sa Presidente Cheng. Ayos? Hanggang sa ginawa nila tayong mga tanga. Hoy, maghanda kayo. Pupunta ako sa elevator para sunduin kayo. Salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko pa kayang magdesisyon ng ganito. Mag-divorce agad. Hanche, mamamatay ka ngayon. Hanche, tungkol sa proyekto. Miss Cheng, mag-ingat. Mamatay ka. Ngayon, ang pamilyahan ay lubos na akin. Che, magingat. Papa Mama, may problema. Tingnan mo ako. Mian, ayos ka lang? Okay lang ako, Che. Ikaw, okay ka? Nasugatan ka ba? Okay lang, tingnan mo. Buong buo. Hanche, salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, mamamatay ako dito ngayon. Mga tao, ipakita ang kontrata. Gusto kong ipirma sa susunod na 10 taon ang lahat ng patent ng Cheng Corp sa aking tagapagligtas, Hanche. Ang lahat ng patent sa loob ng 10 taon. Magkano kaya ang halaga nito? Bilyon-bilyon siguro. Ang galing, Mian. Alam kong ang lakas na ibinigay mo sa akin kanina. Hindi mo lang ako iniligtas, pinagkalooban mo pa ako ng lahat ng patent ng Cheng. Ikaw talaga ang swerte ko. Ay, hindi ako. Ang sanggol, pagkapanganak niya, kailangan nating lubos na pasalamatan siya. Sundin ko ang gusto ng mahal ko. Oo, kahit bilin pa ng masamang tiyuhin na iyon ang mga matatagal ng empleyado ng kumpanya, wala siyang magagawa. May proyekto sa new energy at mga patent tayo. Sa katapusan ng taon, siguradong matatayo tayo ng matatag sa kumpanya. Ginoong Cheng, huwag kang magpapaloko sa kanila. Ang aparador na ito ay bumagsak dahil si Lin Mian ay isang malas. Tama, kung hindi niya dinala ang malas sa inyo, hindi sana bumagsak ang aparador na ito. Naiinis na ako. Sila mismo ang sinadyang magpabagsak ng aparador. Tapos, ipapasa pa nila ang sisi sa nanay ko. Dapat nilang makuha ang nararapat na parusa. Sa tingin ko, kayo ang tunay na malas. Nandito sa USB drive na ito malinaw na nakita sa CCTV. Kayong dalawa ang gumawa ng kalokohan sa cabinet. Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa? Yung Cheng, Boss Cheng. Malaking pagkakamali lang yan. Pakinggan mo muna ako. Ako. Pagkakamali? Yung paglalagay mo ng droga kay Hanche na naging dahilan para maging gulay siya. Pagkakamali rin ba yon? Ano? Zhanglan, Hanting, Lin Chi, may nagreklamo sa inyo dahil sa pagtatangka ng pagpatay. Sumama kayo sa amin. Lola, tulungan niyo po ako. Ako po ang tunay niyong apo. Siguradong hindi niyo po ako pababayaan na makulong. Hindi ba, Lola? Nanay, 20. Ilang taon ko po kayong inalagaan.
Kahit papano, may naitulong din ako. Ikaw na lang ang makiusap para sa amin. Isang inang walang awa. Nang api sa sariling kapatid, wala akong ganitong kamag-anak. Magdusa kayo sa kulungan at mag-isip-isip kayo. Kiki, Anak, anak ko. Tawagin ang doktor. Linchi, ipinapayo ko sa'yo na ipa-abort mo na yang bata. May problema na siya. Katarantaduhan. Lin yan? Naiinggit ka lang sa akin dahil nagdadalang tao ako ng swerte kung may mangyari sa anak kong lalaki. Papatayin kita para samahan siya. Sinabi ko na ito noon. Kinain mo ng hilaw ang Jujuan Zijin. Kahit ipanganak ang bata, magkakaroon pa rin ito ng kapansanan sa pag-iisip. Kung talagang mahal mo siya, huwag mo nang hayaan na ipanganak pa siya't magdusa. Hindi pwede. Hindi pwede. Umalis ka. Marunong ako ng medisina. Napatigil na ang tibok ng puso ng sanggol. Lola, Tao. Dalhin siya agad sa ospital at gamutin ng mabuti. Pag gumaling na, isa lang sa bilangguan. Kiki. Kiki. Mian. Ikaw talaga ang swerte ko. Kung wala ka, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. hindi. Ang sanggol ang swerte natin. Kayo pareho ang swerte ko. Si Daddy at Mommy, mabubuting tao talaga. Siyempre, may magandang kapalit ang kabutihan. Sa hinaharap, si Tuan-Tuan ay tiyak na magiging ang pinakamasayang bata sa mundo. Daddy, Mommy, ako na! Honey, anong nangyari? Parang, manganganak na ako. Bilis! Dalhin siya sa ospital.